Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tanong na what are effective ways to deal with academic pressure without losing motivation. Kung titingnan natin ang mga estudyante ngayon, makikita natin na nag-i-struggle sila ng sobra-sobra sa academic pressure. Dahilan sa maraming dahilan. Halimbawa na lamang, dahilan sa family pressure, dahilan sa madaming mga distraction, at nagiging sanhi iyon na napapressure yung isang estudyante na nakakita niya sa kanyang sarili na hindi siya nag-i-excel sa kanyang academic achievement, academic study. Ang opinion ko sa bagay na ito para maalis sa atin ng isang pressure at hindi tayo mawalan ng motivation sa ating pag-aaral ay dapat makahanap tayo ng sandigan ng motivation nang sa ganoon ay hindi tayo ma-pressure ng sobra-sobra sa pagtahak natin ng landas ng academic, whether it is an engineering or doctor or kahit anumang course ang tinatahak natin bilang estudyante. At ang masasuggest kong mga bagay na kailangan gawin ng estudyante ay ang unang-una ay maghanap siya ng sandigan. At ang unang-unang sandigan na dapat niyang sandigan ay ang religious faith, lalong-lalo na sa pananampalatayang Islam, dahilan sa magiging sanhi ito na kung masyado na siyang pressure o nagkakaroon na siya ng anxiety, depression dahilan sa pagtahak ng academic na nakakita niya sa bagay na yon na parang hindi siya nag-e-excel, makakatulong ang spiritual na bagay para ma-motivate siya. Hindi man ito masyadong align sa pagkakaroon ng mataas na grado, align naman ito sa papaano mo kakamit yung depression mo. At para sa akin, and I am an engineering student, mahirap yung wala kang sandigan. At nakita ko yung sandigan na yon sa pagsasala sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. And even I am stressed ng sobra-sobra na, I remind myself that kung para sa akin yung isang bagay, makukuha ko. At kapag hindi para sa akin, hindi ko makukuha. At ang pangalawa na kailangan alamin ng isang estudyante o sandigan niya ay mag-aral siya ng mabuti, study. Alis na sa sarili niya na yung mga distraction, lalong-lalo na sa community natin ngayon na talamak yung distraction, lalong-lalo na yung social media na maraming mga estudyante na mas nalalaan yung oras nila sa pag-i-scroll sa social media kaysa sa pag-i-study. At iwasan yun ng estudyante. At gumawa siya ng bagay na makakaalis siya doon. At ang bagay na yun ay ayusin niya yung pag-aaral niya. At ang pangatlo ay gumawa siya ng routine. Gumawa siya ng daily routine na
Kapag oras na ganito, mag-i-study ako. Kapag oras na ganito, ganito ang gagawin ko. Dahilan sa kung walang daily routine ang isang tao, mahihirapan siya. Dahilan sa pagkagising niya sa umaga, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. At kung meron kang daily routine, alam mo na yung gagawin mo at hindi mo na iisipin kung ano yung gagawin mo. Kapag oras ng study, study. Kapag oras ng pagsasaya, sige, magsaya. At maraming mga bagay na kailangan natin gawin. At ang conclusion noon ay mag-aral tayo ng mabuti dahilan sa ang pag-aaral ay isa ito sa bagay na makakatulong sa atin sa dunya hanggang sa akhirah, at isa ito sa bagay na hindi makukuha sa atin. Hanggang doon lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.